Yan. So bago tayo pumunta mga kaibigan sa ating pinaka-main topic, flex muna natin to. Yan. Alam niyo ba mga kaibigan, ang Pangulo po natin ay sobrang nagalit na galit na talaga ang Pangulo natin. At dahil po ito sa mga mga korupsyon na nangyari mga kaibigan, na to mga kaibigan na sa DPWH, mga kontraktor at mga politiko, mga kaibigan na involved nito, super galit na po talaga ang ating Pangulo. At dahil po sa galit ng ating Pangulo, mga kaibigan, ay alam nyo ba, gumanti ang ating Pangulo dahil sa sobrang galit na kanyang nararamdaman. Gumanti po siya. At yung ganti po na ibinigay ng ating Pangulo ay talaga namang tagos na tagos sa puso, mga kaibigan, ng mga tao na tinamaan ng kanyang ganti. No? So gusto nyo bang malaman paano gumanti ang ating Pangulo? Mga kaibigan, sa sobrang galit niya dito sa mga tao, sa mga taong mga korap, sa mga kontraktor, sa mga politiko, sa mga senador, at mga ibang congressman na naging dahilan ng korupsyon. Gumanti po ang Pangulo natin sa sobrang galit po niya, lalong-lalo na po sa mga DDS na nagpapabagsak sa kanya. Gumanti po siya. So tignan po natin yung ganti ng ating Pangulo. Ano ba yung ganti na yan ng Pangulo natin? So ito po mga kaibigan, ganito po ang kanyang ganti. Makinig kayo. No? Ganito po siya. Yan. Sa sobrang galit po ng Pangulo natin, namigay po siya ng libo-libong pabahay kahapon mga kaibigan. Doon sa mga naapektuhan, nang inalis po yung mga squatter, kasi doon nga po sa paggagawa ng train, mga kaibigan, sa PNR. So yung mga squatters po, yung mga nakatira po sa gilid ng Riles, ay inalis po. At ito, binigyan po sila ng Pangulo ng pabahay at napakadesenteng pabahay. Ito po mga kaibigan, napakagandang pabahay at talaga naman yan po ibinuhos ng ating Pangulo ang kanyang galit mga kaibigan sa mga tao na talaga namang nangungurap. Ganyan po magalit ang ating Pangulo. So makita niyo mga kaibigan, yung mga na-interview po ng mga kasama kong vlogger, mga kaibigan, ang sabi nila, matagal na sila na gusto na magkaroon ng pabahay. Pero ngayon lang, merong presidente na nagbigay sa kanila ng bahay. At take note, hindi basta-bastang bahay, disente, sosyal, pang world class na bahay. Nasabi ko nga sa sarili ko, wow, sana magkaroon din ako ng ganyang bahay. Mga guys, na wish ko sa aking sarili na sana magkaroon din ako ng ganyang klaseng bahay. Pero siyempre natutuwa tayo sa ating mga kababayan na dati ay nakatira lang sila sa gilid ng Riles, sa PNR. Pagkatapos ngayon, nandito na sila sa magandang bahay. Sosyal, mga kababayan. Ganyan po gumanti ang ating Pangulo. Sa lahat po ng mga batikos, inuulan siya ng batikos, inuulan siya ng kung ano-ano mga controversy, mga paninira. Ang ganti ng Pangulo natin ay good news. Mga pabahay, libo-libong pabahay sa ating mga kababayan na nangangailangan. Ganyan po gumanti ang ating Pangulo. So, our President deserves a clap offering. Palakpakan natin ang ating Pangulo. Diba? The best president po, ever. After President Marcos Sr., talagang ang Pangulo po natin ang the best president na masasabi natin gumaganti sa maayos at kapaki-pakinabang na paraan.
Di ba? Hindi po siya gumaganti na ganon. Hindi siya gumaganti na binabagsak niya yung kanyang mga kalaban. Ang ganti ng Pangulo natin ay good news. Di ba? Palakpakan natin ang ating Pangulo. The best president ever, no? The best talaga ang ating Pangulo. BBM, di ba? So, okay mga kaibigan, ano pa? Okay. Bukod dyan mga guys, no? Okay. Ganda ng ganti ng Pangulo natin, di ba? The best ang ating Pangulo pag gumanti. Talagang, the best, no? So mga kaibigan, eto pa. Ito pa yung ganti ng Pangulo natin. Habang siya ay binabatikos at pinapabagsak, ito pa ang isa sa ganti ng ating Pangulo, no? Inilunsad na ngayong araw, September 16, ang Benteng Bigas. Meron na BBM na program para sa mga jeepney at tricycle drivers sa kadiwa ng Pangulo Center Bureau of Animal Industry sa Quezon City. So ayan mga kaibigan, lalong dumadami ang mga recipient ng 20 pesos na bigas. Dati mga kaibigan, senior citizen lang ang binigyan. PWD, member ng 4Ps. Tapos, pinalawak ito pati yung mga minimum wage earners. Ngayon naman ay yung mga tricycle at jeepney drivers. At ito po, pilot po yung pilot launching po, no? Dito sa inilunsad ito, no, sa kadiwa ng Pangulo sa Quezon City. Hanggang sa ito ay masakop na ang buong Pilipinas. Ganyan po ang Pangulo natin, mga kaibigan. Sa kabila ng napakaraming mga batiko sa kanya at mga kung ano-anong mga ginagawa ng mga DDS, mga kaibigan, na mga akusasyon, hindi po niya alintana. Dahil ang Pangulo po natin ay busy sa kanyang pag-deliver sa mga serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Busy ang Pangulo natin sa paggawa ng mabuti para sa mga mamamayang Pilipino. Yan ang ating presidente. Walang paninira, walang mga ginagawa ng kung ano-ano. Ang Pangulo po natin ay nakapokus sa kanyang trabaho bilang Pangulo ng Pilipinas. Kanyan po siya gumanti sa lahat ng mga kasamaan na ginagawa sa kanya ng mga DDS, gumaganti siya sa pamagitan ng kabutihan. Yan po ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., no? So, napakagaling po talaga ng ating Pangulo, BBM, di ba? Yan. So, ano pa mga kaibigan? Okay. Dali guys, ha? Okay. Nakalimutan ko, no? Hindi ko pa pala siya na iano ko muna sa aking Rich Admin TV, ha? I-share ko muna itong video natin sa Rich Admin TV para meron din po makapanood, di ba? Yan. Kayo rin po mga kaibigan, no? To like our video, please double tap. Paki-double tap po para kayo makapag-like. Kasi po kapag naka-vertical live ay hindi nyo makikita kung nasan yung like button, no? So paki-double tap na lang po para kayo ay makapag-like, no? Yan. Yan. So share natin sa ating Rich Admin TV. Pagkatapos, i-share na rin po natin sa mga kaibigan saglit. Ito na nga mga kaibigan, no? So, singit muna natin ito kasi dumaan dito sa aking newsfeed, no? 4 minutes ago, dito po sa issue ni Representative Congress Miao, Kiko Barsaga, na hinihingan po kasi siya ng medical records. At ang sabi po ni Kiko Barsaga, medical records are purely confidential. Hindi raw maglalabas ng medical records si Cavite 4th District Kiko Barsaga sa gitna ng pag-question sa kanyang mental health. Pero kung ipag-uutos daw ito ng korte, magsusumiti siya. Yan, kasi po, kine-question po ang kanyang mental health. Dahil kakaiba po ang kanyang mga ginagawa, mukhang hindi po gawain ng matinong tao. Biruin mo mga kaibigan, pupunta ka ba naman sa opisina
ng anak ng presidente at pamangkin ng speaker, pupunta ka doon, sasarado mong pinto pagkatapos magdideklara ka, magsasabi ka ng, please sit down. Eto, ilalatag ko sa inyo, ang plano ko sa House of the Representative. Tatakbo akong speaker. Tapos sinabi pa kay Sandro Marcos na ikaw, kung sasama ka sa akin, gagawin kitang deputy speaker. Tapos kung ano-ano mga pinagsasabi. Hindi siya pinatulan, mga kaibigan. At ang tagal daw bago umalis sa opisina ni Sandro Marcos, no? Pero dahil napaka-gentleman naman, no, ni Sandro, ay hinayaan na lang siya at hindi siya pinatulan. Hanggang siya sa umalis, pumunta sa plenary habang nagsisesyon at siya ay kumanta at kanya pong binatikos ang House of the Representative. Tapos meron pa siyang yung kanyang mga post sa Facebook, yung mga malalaswa na kasama niya yung mga maraming babae na mga kita ng kaluluwa, pagkatapos kung ano-ano po ang mga post niya na meron na pong inciting to sedition at kung ano-ano pa. So, siya po ay sinampahan ngayon ng reklamo sa Ethics Committee at hinahanapan po siya ng kanyang medical records dahil marami pong nagsabi na hindi daw maganda ang kondisyon ng kanyang mental health. So siya po ay hinahanapan ngayon ng medical records at kailangan po siyang magbigay ng medical records dahil kapag ikaw ay nasa House of the Representative, kailangan ikaw ay fit ka dapat na maging kongresista, no? So, siya po ay sinampahan na sa Ethics Committee, no, ng reklamo. So, yan po ang kanyang problema ngayon, mga kaibigan. At sabi niya, hindi daw siya magbibigay ng medical records dahil confidential daw yun. Eh, kung ako, mga kaibigan, kung ako hihinga ng medical records, so, ayan saksak mo yan sa baga mo. Kung wala kang tinatago, bakit mo sasabihin na hindi mo maipapakita ang medical records mo, di ba? Kung wala kang tinatago, kayang-kaya mong ibulat-lat ang iyong medical records sa buong mundo. Kaso, sa case ni Kiko Barsaga, mukhang meron talaga siyang tinatago, no? Kasi nga, mga kaibigan, napansin po ng House of the Representative, hindi lang isa, halos lahat, at ng mga kababayan natin, at ng mga taga-Dasmariñas, na meron po siyang problema, no? He's not well, kumbaga, no? So, yan po ngayon ang problema niya. Yan kasi, dinala-dala pa yung kanyang saltik sa House of the Representative, di ba? Yan. Yan, mga kaibigan, no? So, tuloy na po tayo. Yan. Pakinggan nga natin yung sasabihin niya. Sabi niya, I don't believe that I am unwell. Yan. Sige, kung hindi ka unwell, pakita ka ng medical records, no? Kasi yung pinapakita ay mukhang hindi ka naman talaga well, no? Pakinggan natin siya. I do not believe that I'm unwell. I've not been diagnosed with any serious mental condition that would lead me to be unable to be good for service. Nagsisinungaling po siya. Kasi marami po mga tao sa Dasmariñas ang nakakaalam, no? Na meron siyang problema sa mental. Meron po siyang mental health. May problema siya. Sisinungaling po siya. Para sa isang 27 years old, look, you're 27 years old. Adult ka na. Aasta ka na. Guys, nakakita na ba kayo ng 27 years old na kongresista ever since na ganyan? Wala. Diba? So, tingnan natin, abangan natin, no, sa mga susunod na kabanata kung ano ang mangyayari dito. No?
Yan kasi, dinala yung kanyang saltik sa Kongreso. Dapat pag nasa Congress ka, ay pakita mo naman na maayos-ayos ka, di ba? Ito naman ngayon mga kaibigan, no? Si Vice President Sara Duterte. Okay, tingnan natin Vice President Sara Duterte. Ang sabi po dito, hindi too little, too late ang mga ginagawang hakbang kontra katiwalian ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon, ayon kay Vice President Sara Duterte. Aniya, ang sabi ni Sara, nothing at nothingness daw ang ginagawa ngayon ni Marcos. Yan ang sabi ni Vice President Sara Duterte. Nothing and nothingness. Ganyan daw ang ginagawa ngayon ni PBBM sa paglaban niya sa korupsyon. Nothing daw, nothingness, kumbaga walang kabuluhan, void, kumbaga, no, yung ginagawa ng ating Pangulo. So, eto, komentuhan natin ang kanyang sinabi. So, mga kaibigan, nag-i-stick siya doon sa kanyang sinasabi na matagal na daw kasi ang korupsyon. 2010 mayor daw siya, alam na daw niya na may korupsyon, no, sa gobyerno. 2010 pa daw na mayor daw siya, no, sabi ni Sara Duterte. Sandali, ano natin yung picture ni Sara Duterte para mas maganda-ganda, no, ano natin pakita natin, no, yung picture dito, no, ni Sara Duterte. Okay. Okay guys, yung sinasabi ni Sara Duterte dito. Okay. Kasi nothing daw yung ginagawa ng Pangulo, no? Wala daw kwenta, wala daw kabuluhan yung ginagawa ng ating Pangulo ngayon. Yan. Hindi ko makita guys, no? Hindi ko makita. Basta ito siya, oh. In-interview siya. In-interview siya ng mga press, no? Yan siya, in-interview ng mga press. So ito, sagutin natin Ang sabi po ni Sara Duterte, nothingness, wala daw, no? Wala daw kabuluhan, void, yung ginagawa ng Pangulo natin ngayon sa paglaban sa korupsyon. Kasi nga, sinabi di ba niya na matagal na daw niyang alam, 2010, mayor daw siya ng Davao City, alam na daw niya na may mga ghost projects, alam na daw niya na may korupsyon. So, eto mga kaibigan, ang ating komentaryo. Dahil ba sa matagal na ang korupsyon na alam daw niya, 2010 pa lang mayor na siya, alam na daw niya na may korupsyon, alam na daw niya na may ghost projects, dahil ba sa matagal na ang korupsyon na ito ay ibig sabihin wala nang gagawin ang Pangulo? Ganon ba ang gustong palabasin ngayon ni Sara Duterte na dapat maupo na lang ang Pangulo? Dapat hindi na ito dapat imbestigahan, dapat hindi na gumawa ng hakbang ang Pangulo, dapat hindi na niya sawatain ang korupsyon, dapat hindi na niya pigilan ang korupsyon. Ito ang gusto ni Sara Duterte? Na ang Pangulo natin ay umayo na lang sa korupsyon at makisama na lang sa korupsyon, katulad ng ginawa ng tatay niya. Ng 6 na taon, ang sabi mismo ng tatay niya, habang siya ay nasa talk to the people, ang sabi ng tatay niya, ay alam daw niya, no, marami yan, ghost project, marami daw yan. Sinasabi na merong mga proyekto, pero wala naman talaga. Sinasabi na completed, pero wala naman talaga. Ninanakaw lang daw, binubulsa daw ang pera. Yan ang sabi mismo ng tatay niya na si Duterte. So, ibig sabihin pala, ang gusto pala ngayon ni Sara Duterte ay makisama na lang si PBBM. Kung may korupsyon, dapat pala hindi na dapat pigilan ni PBBM. Dapat pala wala ng investigasyon. Yan ang gusto ni Sara Duterte. Dapat pala ay makisama na lang si PBBM sa korupsyon. At dapat pala ay hindi na gumawa ng hakbang si PBBM para labanan ang korupsyon. Yan ang gusto ngayon ni Sara Duterte. Exactly, yan ang gusto ngayon ni Sara. Na wag nang gumawa si PBBM, wag na niyang labanan ito kasi matagal na daw yung